Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, minsan parang nasa tuktok ako ng mundo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Karim, ang MVP ng basketball at soccer sa college. Lahat ng mga mata nasa akin. Lahat ng mga cheers para sa akin. Naging masyado akong proud. Nakalimutan ko na ang tunay na diwa ng sportsmanship. Naging maangas ako. Masyadong mayabang na ang dating. Ganun pala ang nagagawa ng isang tagumpay. Pero sabi naman ng mga magulang ko, marami namang naging successful. Pero down to earth pa rin. Hindi naman naging mayabang. Kung bakit ako daw ay makaasta, masyado nang palalo kong tawagin. Chin, pero in-ignore ko ang mga payo ng aking mga magulang. Bawat sinasalihan kong sports, lalo na pag basketball at soccer, ginagawa ko ang lahat para manalo. Kahit na kailangan ko pang mag-cheat. Kahit na may naagrabyado akong tao. Tinawag nila akong king of the game. Pero ang totoo, naging king of deceit ako. Hanggang sa nahuli ako. Malakas ang ebidensya laban sa akin. Kitang-kita ang lahat. Nanandaya ako. At lumabas na ang lahat ng mga testimonya tungkol sa mga pinaggagawa ko noon, kaya ako nananalo. Hanggang sa tinanggal ako sa sports. Nawalan din ako ng scholarship. Wala nang nagtiwala sa akin, nakunin ako bilang kasama sa team nila. Isa akong malaking loser. And that's me. Nawala ang lahat sa akin. Ang pag-aaral ko naapektuhan na dahil nawalan ng scholarship. Nawala din ang respeto ng mga kaibigan ko. At nabawasan din ng mga kaibigang laging nakadikit sa akin. Pati mga fans na dismaya. Wala nang halos pumapansin. Lagi na lang naririnig kong mga bulong-bulungan. Ang king of the game, naging king of the seat. Pero sa gitna ng kadiliman, may maliit na tinig na nagsasabi sa akin na, gawin mo na kasing tama, Karim. Gusto kong magbalik. Gusto kong gamitin ang skills ko sa sports. Pero paano? Nagtrabaho ako sa construction kahit hindi ako sanay. At ayun, nangyari ang hindi ko inaasahan. Chin, nahulog ako sa bubong habang inaayos ang antena ng TV. Halos 8 buwan akong nakaratay. Bedridden. Hindi makagalaw. Hindi makatayo. Yung right leg at arm ko, napuruhan. Sinimento. Parang nawalan ako ng saysay. Karma na ba ang lahat ng ito? Bakit pa ako? Lagi kong tanong sa sarili ko. Kapalit ba to ng mga tinamasa akong tagumpay? Yung nasa tuktok pa ako na akala ko'y walang Diyos. Pero may mga taong tumulong sa akin. Mga pamilya ko, mga kaibigan na hindi ako iniwan. At unti-unting nagsimula akong magbalik loob sa Diyos. Tanggapin na isa lang akong nilalang niya. Na maraming kakulangan sa akin. Na hindi ako perpekto. Na ang talent at skills ko ay hiram lang sa Kanya. Anytime, pwede niyang bawiin. Lalong-lalo na kung ginamit ko sa masama.
Yun ang leksyon na natutunan ko. Hanggang sa natanggal ang benda o ang semento sa paa at kamay ko. Natuto na akong gumalaw paunti-unti. Kahit mahina pa. Pero sinusubukan kong maikalaw at nang makatulong din sa mga gawaing bahay. Natigil ako sa pag-aaral at hindi naman ako makapagtrabaho agad. Dahil maiko-consider ng PWD ako. Pero habang nasa bahay, na-discover ko ang sarili ko na kaya ko pa palang gumawa ng isang bagay na kahit sira or damage na ang left hand ko. Natuto akong mag-sculptor or maging sculptor. Gumawa ng mga sculptures. Pa-clay or maklay man, makahoy man. Nakita ko na may ibang paraan pa palang para mag-excel. Ang sports, kahit hindi na ako makakalaro, pwede naman pala akong mag-coach, mag-train. Dahil marami namang willing na mga bata na gustong magpa-train sa basketball at soccer. Kaya yun ang naging hanap buhay ko sa ngayon. Nagko-coach ako, Chin. Nagtitrain sa mga teenagers. Kailangan lang palang madapa ka. Magkasakit ba o maaksidente? Para matutunan mo ang isang leksyon sa buhay. Ngayon, ako si Karim, isang survivor. Sana'y magsilbing inspirasyon sa lahat. Natuto na ako na ang pride ay hindi magdadala sa akin sa tunay na tagumpay. But the humility at ang pagtanggap sa pagkakamali, yun ang pinakamahalaga. Nagpapasalamat ako kay God. Binigyan ako ng second chance. Ng bagong simula. Ng bagong katauhan. At ang kwento ko ay naging silbing inspirasyon sa mga trainees ko, Chin. At lagi kong tinuturo sa kanila, maging humble kapag sumikat na. Hindi porket MVP ka, ay kailangan mo nang maging mayabang. Kaya nagsisimula muli ako sa panibagong buhay. Panibagong pag-asa, panibagong simula. Para sa akin, hindi naman huli ang lahat. Para mag-say sorry sa mga naagrabyado ko. Mahirap man, pero sorry. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamaks, Karim. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa.
Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.